Tila atrasabante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umano ng mga politiko. Ang giit niya, wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyar na tinabi para sa mga ICC investigators sa Pilipinas. Sabi naman ng palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. Narito ang report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na bagman umano ng mga politiko, karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing, habang dalawa sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Atty. Levy Baligod sa programang Storycon ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. Two of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Pero sa press ko nila kahapon, sinabi ni Baligod na inutusan umano ang mga bagman na ipapalit ang nasa 2 maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Ang katumbas niyan ay $2 million. Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Baligod kahapon. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may ibinigay pa ring pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero para rin daw yan sa ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, The ICC investigators themselves committed graft and corruption. natanong ulit dyan ang abogado. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery. And Well, but sir, that's what I was asking. Una na rin pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng mali-maletang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Lousy script, hindi pang award-winning, hindi malinis, alam mo na may kasinungalingan. Kabilang din sa pinangalanan nila na nakatanggap ng pera, si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pero hindi raw apektado dito si Torre. Kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang ipinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. Just as we know, affidavits, especially when they're not signed, mean nothing. Where's your evidence? as I said, you await after I have filed it with the Ombudsman. And going Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echevarria, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.